Kaya pala laging bumibisita si kumpare, na pala sa anak ko. Dear Ate Ann, pakitago na lang po ako sa pangalang Roland, 48 years old. Isa po akong ama na hindi na alam ang gagawin sa sitwasyon ko ngayon. Kaya naisip kong dito na lang ilabas ang bigat na nararamdaman ko, baka sakaling kahit papano gumaan-gaan naman ang loob ko at sana may makapagbigay din ng matinong advice. May anak akong babae, 21 years old na ngayon. Maganda, matangkad, matalino at graduating na rin sa college. Lahat ng pangarap ko sa buhay, inalay ko sa kanya. Galing ako sa simpleng pamilya at hindi rin ako nakapagtapos, kaya bilang ama, pinilit ko talagang pag-aralin siya sa magandang school kahit kapos minsan sa budget. Lahat ng sakripisyo ko, kinaya ko dahil gusto kong maranasan niya yung mga bagay na hindi ko naranasan noon. Ang simple lang ng pangarap ko, makita siyang graduate, magkatrabaho, makabuo ng sariling pamilya, at magkaroon ng matinong buhay. May isa akong kumpare, si Alex, 41 years old. Kaibigan ko to since early 30s pa lang ako. Mabait naman siya, palatawa, at laging nandyan tuwing may handaan, inuman o simpleng kwentuhan. May mga taon na rin na single siya, kaya madalas talaga siyang dumalaw sa bahay. Sa umpisa, parang wala lang. Normal lang sa kanya yung dumalaw kahit walang okasyon. Minsan may dalang pagkain, minsan may pasalubong pa para sa anak ko. Nagtaka pa nga ako nung una kung bakit parang mas madalas na siya sa bahay kaysa ibang kaibigan ko, pero dahil kumpare ko siya at may tiwala ako, hinayaan ko lang. Pero habang tumatagal, napansin ko na parang may kakaiba. Yung mga tingin nila sa isa't isa, yung mga kilos, parang may laman. Hindi ko agad pinansin kasi ayokong mag-isip ng masama at iniisip ko na baka ako lang to, baka nagiging overprotective lang akong ama. Pero ayun nga, minsan kahit ayaw mong paniwalaan kusa talagang lalabas ang totoo. Hanggang sa dumating yung araw na parang gumuho yung mundo ko. May narinig ako na usap-usapan mula sa isang malapit sa amin na parang may namamagitan daw kina Alex at sa anak ko. Hindi ako agad naniwala, pero dahil hindi na rin ako mapalagay, sinubukan kong manmanan. At ayun nga, isang gabi, nahuli ko silang magkausap sa likod ng bahay. Sobrang close. Kinumpronta ko sila at doon na inamin ng anak ko ang totoo. Ate Ann, halos hindi ako makapaniwala. Yung kumpare kong pinagkatiwalaan ko, yung anak kong inalagaan ko, at itinaguyod ng buong buhay ko, may relasyon pala. Ang sakit sobra. Parang tinaga ako sa dibdib. Galit, lungkot, pagkadismaya, sama-samang sumabog lahat sa akin. Agad ko silang pinaglayo. Sinabihan ko si Alex na huwag na siyang magpapakita sa bahay at pinagsabihan ko rin ang anak ko na tigilan na ang kahibangan niyang yun. Pero ate, ang mas masakit, umiyak lang siya. Sabi niya, mahal daw niya si kumpare. Hindi lang basta crush, hindi lang basta trip, mahal daw talaga. Ilang araw siyang hindi kumikibo sa bahay, tulala. Hanggang sa isang araw, hindi na siya umuwi. Naglayas. Wala kaming contact, hindi ko alam kung saan siya tumuloy. Nalaman ko na lang sa iba kong kamag-anak na nasa kaibigan niya raw siya at ayaw muna niya akong makita. Ngayon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sobra akong nasasaktan sa nangyari. Hindi ko alam kung ako ba ang may pagkukulang o kung sadyang nadala lang siya sa atensyon ni Alex. Hindi ko rin alam kung may nagawa ba akong mali bilang ama para humantong sa ganito ang anak ko. Ang tanong ko ngayon, Ate Ann, tatanggapin ko na lang ba si Alex para lang bumalik ang anak ko? Kasi kung ako lang, ayoko na siyang makita. Pero dahil sa anak ko, naiisip kong baka ito na lang ang paraan para makauwi siya, para mapatawad niya ako, at para mabuong muli yung relasyon namin bilang mag-ama. Sana po ay matulungan ninyo ako. Hindi ko na alam kung tama pa ba yung pakiramdam ko. O kung sobra lang talaga akong nasasaktan kaya naguguluhan ako. Maraming salamat po.